Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya po ng nabanggit natin kanina ay sa segment po natin na ngayon ay meron po tayong dalawang magaling na guest na makakasama. Humigit kumulang po na 40 taon or more or less 40 years po in public service nagsimula ang ating pong dalawang bisita ngayong araw. Sila po ay tinagurian sa Parañaque na Kagawad Kambal dahil sila nga naman po ay kambal na pinanganak pero hindi lamang po sa buhay ngunit kambal rin po sa serbisyo publiko. Sila po ay nagsimulang magsilbi sa bayan ng Parañaque noon pong 1980s. Pagkatapos po ng EDSA Revolution, inumpisahan po nila ang pagiging kagawad nila noong panahon pa po ng dating OIC Mayor ng Parañaque na si Rodolfo Buenavista, at mula po noon hanggang ngayon, 6 na mayor na po ng Parañaque ang dumaan sa kanila. Hindi nyo po maituturing na political dynasty dahil po kailanman hindi po sila nagsabay sa pagiging kagawad, nagpapalitan lamang po sila. Kapag graduate po ang isa, papalitan naman po siya ng isa naman, and so on and so forth. Ganun pa man, dahil kahit po natigil ang isa sa pagiging kagawad ay tuloy pa rin po ang serbisyo sa barangay, anuman at sino man po ang kapitan. Ika nga po ng motto nila, iboto ang isa, pagsisilbihan ng dalawa. Vote 1 by 2. At sa kanilang nalalapit na 40th year in public service, sa barangay tayo is very proud to have them as our special guests. Mga kabarangay, let's all welcome the legends from Barangay San Antonio, Parañaque City, Kagawad Reynaldo Frias Cirujano and Kagawad Raymond Frias Cirujano, or better known as Kagawad Kambal. Welcome, Kagawad Welcome Kambal. po. Welcome sa inyo. Maraming salamat. Tama ba, Kagawad Kambal, yung sinabi namin? Nag-umpisa kayo sa panahon ni OIC Mayor Rodolfo Buenavista o nung panahon pa ni... Bago pa yon. Bago pa yun. So 1970s pa ni Wally Ferrer. Kay Wally Ferrer kami nag-start. Maraming salamat, Kagawad Kambal. Kags, maraming gusto mong magtanong kasi hindi siguro, tama ba yung aming sinabi na nagsimula kayo ng panahon ni OIC Mayor Rodolfo Buenavista noong 1986 or mas maaga pa po doon? Mas maaga pa doon. Kami ay nag-umpisa panahon ni Wally Ferrer na kung saan ang aming barangay captain noon, si Kapitan Boy Jose de Lima. So 1970s pa? That was nung 80s kasi, nung kami ay nandun na sa lugar namin, sa isang depressed area, malaking depressed area sa aming lugar, doon po nag-umpisa ang aming pakikisalamuha sa aming mga kapitbahay, sa aming kabarangay, na kung saan ay doon po tayo nakilala dahil may pagkakataon na meron po kaming isang kabarangay na hindi po, na may patay na hindi po mailibing-libing. Ngayon, dahil po sa yung mga kapitbahay namin, bakit natin hindi hingi ng tulong kila Kagawad, kila Ray Kambal. Yung time na yun, pumunta sila sa amin, anong problema, tinanong namin, hindi raw po mailibing-libing yung patay na bata. Mga siguro 2 linggo na, more or less, ay hindi pa rin mailibing. Ngayon, ang sabi namin, tanong namin, kung yan ba ay aming matulungan, sigurado ba na maililibing na? Para po talagang masigurado natin na hindi na po maapektuhan yung ating mga kapitbahay. Yun naman po ay natugunan natin at kinaumagahan nga ay naipalibing po ang naturang patay. Doon po kami nag-umpisa, kaya po sa amin sa Barangay San Antonio, ang laging sinasabi nila na sila Kagawad Ray Kambal ay talagang maasahan sa buhay
o sa patay man. Yun po pala yung talagang naging origin po ng kanilang... Yun ang talaga. Kumbaga bilang kagawad, bilang public servant, hindi pa kami kagawad, nagsimula na kami na Tumutulong manilbihan na po kayo. sa amin. Nagsimula kami sa aming mga kapitbahay, lumabas kami, kinuha kami sa simbahan bilang coordinator. Nasa eskwelahan kami kung saan naging matagal din na presidente ng GPTA ng aming San Antonio Elementary School, ang aking kakambal, Kagawad Riwan. Baga tuloy-tuloy na yon. Doon nagsimula at wala sa plano namin, wala sa hinagap namin na balang araw magiging kagawad kami. Basta tinuloy lang namin ang pakipagtulungan, tumulong, at nakita naman ng residente ng San Antonio, ng Barangay San Antonio, Parañaque City, na naipakita namin yung pakikipagkapwa namin, at doon nagsimula nung tumakbo, nung pinili siya nung dating Kapitan Boy de Lima, nung pinili siya, nanalo naman at naging number 1. Talagang Doon nagsimula yung paninilbihan namin naman sa buong San Antonio bilang kagawad ng barangay, ang aking kakambal si Kagawad Riwan, at ako naman tumutulong ako. Pag halimbawa nagkadubli-dubli ang mga schedule, ako rin ang pumupunta doon sa isang okasyon. Ako din. Pero pinaliliwanag ko na ako yung kakambal ng ating incumbent na kagawad na si Kagawad Riwan, para sabihin nila, niloloko lang tayo ng dalawang ito. Kaya pinaliliwanag ko na andito ako para i-representa ang ating kagawad, Ray Kambal, kasi marami siyang appointment din, kaya naghati na lang kami ng Pero Kals, linaw muna natin sa ating mga kabarangay. Never kayong nagsabay na incumbent. Kaya nyo ginagawa yan. Kasi pagka-graduate ng isa, yung isa naman. Alam mo, 1 month, nagkasabay kami. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Yung postponement? Hindi. Nanalo siyang kagawad. Kagawad pa ako. Okay. Umixit ako. Kasi may isang December. buwan. Okay. Papasok siya December. Kaya yung buong Nobyembre, magkasama kami. Parehas kami kagawad. Yun lang po yung panahon na Parehas kami nagkasabay po kagawad. kayo. Kasi ako pa-exit, siya naman papasok. Doon yung time na yon. Kumbaga, nagkasabay kami na, yun lang portion na yon, na pa-exit ako, papasok naman siya. Ang napapansin ko sa kanila, masaya kayong magsilbi sa inyong mga constituents. Especially, masaya din siguro ang inyong mga constituents dahil nakikitang buy one take one tayo Yun din nga po, sasabihin ko, kumbaga, hindi lamang po dahil kambal po sila, kaya po sila tinaguri ang kagawad kambal. Pero kambal din po, pati po sa pag-asisilbi. Opo. Dahil, yun nga po, at yun sinabi nga po ni Kags Butch na, kumbaga yung motto po ninyo is, iboto nyo po isa, servisyon nyo po pang dalawa, hindi po ba? Kami magandang mapapansin naman ng mga kapitbahay namin, kabarangay namin, na masaya kaming naninilbihan. Una, wala kaming problema sa kaming Kapitan Paul Casali. Dahil very supportive sa amin dalawa. Kahit nung ako'y kagawad, kasi nung unang naging kagawad ako, si Kapitan Paul Casali,
ang aking kapitan. All out, supported ako. Nung may time na si Utol naman ang naging kagawad, at ngayon nga si Kapitan Paul din ang kanyang kapitan. Kaya dahil all out support sa amin ang kapitan namin, si Paul Casali, ay talaga po namang masasiyahan ka magsilbi sa ating mga kabarangay. Kasi kahit na nakaupo yung isa naman na-appoint din sa barangay. Yan. Halimbawa, Isa pa yan, kung halimbawa Kagawad Ray 1, ikaw nakaupo, si Kagawad Ray 2, na-appoint na halimbawa Lupon o Secretary. Lupon. Siya pa, Lupon. Nung ako'y kagawad, si Utol Lupon. Nung si Utol naman ang kagawad, ako'y nasa mediation, ako'y action officer sa barangay, at tayo po ang namamahala din, nag-aalalay sa ating mga senior citizen bilang presidente ng samahan at ang federation ng buong barangay San Antonio. Ayan. At nagtuloy-tuloy na nga sila SK ng ganong palitan ng termino at palitan din. Lahat yata ng posisyon na nadala nyo na sa barangay. Kagawad Ray 2. Anong kasi naging kagawad and then syempre naging appointed official po kayo. So kamusta naman ang transition doon? Hindi na siguro nagtataka yung mga constituency. Lagi kayo nakikitang dalawang Sa barangay. Sa Kami barangay. kasing dalawa, wala man kami sa barangay, nasa labas man kami, magkasama pa rin kami. Kaya isa sa kinasisiya ng aming mga constituents, yung samahan namin. Na sabi nga nila, ibang-iba yung kambal namin. Kayo, kahit saan kayo pumunta, magkasama kayo. Kahit kakain kayo, kayong dalawa lang, magkasama rin kayo. Kaya, Maliligo, hindi naman. hindi naman. Sa beach na lang. Nung baby pa lang. Pero pag kami natutulog, may pagkataon na talaga kami magkasama, Sa pagod. tabi, lalo na nung ako'y may asawa na, si Utol wala pa, binata pa siya. Lagi kaming magkatabi. Alam ng mga misis namin yan, alam ng misis ko. Pero nung may asawa na rin siya, ganun pa rin. Lalo na kung may mga lakbay-aral tayo. Pag may lakbay-aral, isang kama lang kami ni Utol. Kasi lagi kami magkasama eh. Magkatabi kami. Nakakatawa SK Mike kasi isa sa kanila inabot ko noong 2013. Sino ba sa inyong dalawa magkakasabay ko? Si Utol na. Kagawad Ray 2. Ako na. Yan. Yung first 2013. kagawad mo, magkasama tayo. Magkasama tayo nung una ako yung na una. tapos nakikita nila ako, mga kabarangay, nung tumatakbo ang konsehal na palakad-lakad lang ako mag-isa sa kanilang barangay. Walang pumapansin sa akin. Pero pinansin ako nilang dalawa. At natutuwa ako SK Mike dahil ako may kambal din kasi akong anak. Kaya natutuwa ako sa ganyang klaseng relasyon na sobrang close. Alam mo, SK, pag nakikita ko silang dalawa, pati sa seminars, magkasama, lahat ng, ewan ko ba, pag wala si Kambal, pag wala si Ray 1, wala rin si Ray 2. Opo. Talagang yung servisyo nila. Kag 40 years na kayong nagsiservisyo. Simula pa nung kami ay isama ni Kapitan Boy de Lima noon sa kanyang panunungkulan, ginawa kaming yung isa, ako area coordinator yung time na yon. Si Utol naman Lupon. Kags, ano ang hindi nyo makakalimutan? Mag-umpisa tayo kay Kags Ray. Anong hindi nyo makakalimutan sa almost 40 years ninyong pagsisilbi? Maaaring sa politika o maaaring sa pagsisilbisyo? Sa pagsiservisyo, sa politika, ang hindi ko talaga makalimutan, yung nung ako'y naggagarantor sa namamatay sa UniHealth. Alam mo naman natin, ang UniHealth malaking hospital yan sa bandang Sucat, Parañaque. Pero dahil sa nakiusap tayo na kung pipili itong mga taong biglaan na nawawala ng mga mahal sa buhay,
na sa oras na to ikapos, walang perang nasa labas. Kung maaari, pwede akong gumarantor para mailabas lang natin tong patay. Okay. Binagbigyan po tayo. ID ko lang po. ID ko lang at pirma ko na ipapalabas natin yung mga namamatay sa Yun Health. Pag walang-wala, lalo na kikiusap tayo na kung pwede pipirmahan ko muna tsaka na lang babayaran. Okay, nangyari. Karamihan, lalo na bago mag-pandemic, nailalabas. Pandemic, ang dami nun na natulungan natin sa dami, halos nasa 500 na patayon. Ang dami namatay ng pandemya. Ano? Nung pandemic, after pandemic, ganun pa rin ang ginagawa natin. Ang hindi ko makakalimutan na sinabi ko nga sa sarili ko, parte ito ng aking pagseserbisyo. Nung nagsimula sa isang tao na lumapit sa akin, kagawad, namatayan kami. Tinulungan ko na ilabas. Ang problema, nung mailibing, nihoy-nihay, wala na. Kagawad, salamat, maraming salamat. Kaso, wala kaming pambayad. Hindi na kami nagkikita. Hindi man tumatawag. Ngayon, sa isang yon, nadagdagan yon. Yung una, 28,000. Itong pangalawa, 21,000. Ang apat yon, 13,000. At saka 12,000. Dumating ang araw, meron na akong demand letter. Kagawad, magbayad ka na dahil yung mga namatayan hindi na pumupunta rito, hindi na namin nakikita. Ngayon, sa gusto ko na hindi masira ang aming barangay, dahil sa alam ko marami pa kaming dapat matulungan, pinasadyos ko na lang yan. At nakiusap ako sa treasury ng Yun Health na kung pwede tuwing sahod ko ng alawan sa barangay, magbibigay ako ng 1,000. Kaya bali isang buwan, 2,000 ang may bibigay ko. Pinayagan naman ako. Sabi ko nga, parte ito ng serbisyo publiko ng serbisyong Ricambal. Binayaran ko yan unti-unti, binayaran ko. Pag sumahod ako, itakbo mo na to doon. Itakbo mo. Awa ng Diyos, hindi kami nasira. Ilan taon mong binayaran, Gags? Siguro, 2 taon yata yun. Kasi pag meron akong sobra, dinadagdagan ko na. Sa gusto ko lang na hindi masira sa ang barangay, sa Yun Health. Dahil alam ko, marami pang hihingi ng tulong tungkol dyan. Alam mo, SK, naalala ko din. Kaya nga ho, yung sinasabi nila na ang mga hagawad importante sa barangay, especially kapitan, syempre, yung mga ganyan bang problema na na-encounter ko rin. Naalala ko yung problema ni Kags. Kaya alam mo, mas matinding kay Kags, ang dami. Sa akin, na-experience ko isang beses bata, baby, na namatay, tricycle driver, lumapit sa akin, hindi may labas ng ospital. So, nag-garantor ako, sinabi ko ospital, ako na lang, pero malaki. Naiwan ko yung cellphone ko doon, tsaka yung ID ko. At nabayaran din after, naglikom ako sa mga kaibigan ko ng pera, tapos nabayaran din. Pero,
I can't imagine yung kay Kagawad na napakaraming namatay ng pandemya. Talagang tinulungan. God bless you, Kagawad. God bless you. Maraming salamat sa ganun tulong. Kayo, Kagawad, Ray Kambal. Ako naman, yung sa panunungkulan ko, dahil ang kapitan ko naman is laging si Kapitan Paul Casale, lagi yan. Ngayon, ay maraming proyekto na pinagagawa sa akin. Pero, ang sasabihin ko na lang, yung isang proyekto na nangyari nung nag-umpisa ito nung nangangampanya kami. Ang lugar ng Lupina, yung football kung tinatawag ngayon, football street sa Lupina compound, yan po ay lubak-lubak. Ang mga dyan, yung mga bato, nakaangat, mas mataas pa sa kalsada yung mga bato dyan. Kami naman, dahil ang alam mo naman, ang service namin is yung karag-karag lang, may magamit lang, dahil isa lang tayong mahirap, pinagtsatsagaan natin yon. One time, nung kami nangangampanya, magkakasama kami, umikot ako ng Lupina. Ang hindi ko makakalimutan, yung sumayad sa bato, yung gasoline tank, yung tangke ng gasolina. Sumabog. Tanggal. Awa ng Diyos, hindi naman sumabog. Hindi siya sumabog. Kaya biniro ko lahat ng mga kapitbahay doon. Sabi ko, paano yan? Sinabi ko, nasira yung kalsada nyo. Ngayon, ganito na lang. Ihanap ko, ikikwento ko kay dating Congressman Goles, kung ano nangyari doon sa amin. Para hilingin na rin natin na kung pwede, simintuhin ang kahabaan ng Lupina at ang kadugtong ay yung Selling Street. Sailing at badminton. Awa ng Diyos, Football. isang buwan. Sinabi ko kay dating Congressman Goles, isang buwan. Ando na, may materialis na, talaga may gumagawa na. Nangyari yon sa isang kumbaga biro lang na kwentuhan. Sabi ko, pagagawa ko ang kalsada nyo. Nagkatotoo naman sa tulong ng ating dating Congressman Roylo Goles. Ng kanyang anak ay si Rico Goles, si Consiel Rico Goles, at ang isa naman si Guada Goles, Consiel Guada Goles, na nasa District 1. Ayan. Congratulations. At dahil sa tinamaan mo yung kanilang kalsada at nasira mo, napaayos yung kahaban. Pinakamahabang kalsada sa buong barangay San Antonio. Yung sa Lupina compound. Wow. Okay. Ayan po, ganito po talaga, Kags Butch, alam niyo yung mga kwento po talaga na sa mga katulad po nilang matagal na pong nagsiservisyo sa barangay lang po natin maririnig. At may mga matututunan po talaga tayo. Pero Kags Butch at Kagawad Kambal, bibitinin lang po muna natin ng atin pong mga kabarangay dahil po sa next na segment po natin, tuloy-tuloy lang po tayo, makakasama pa rin po natin sila at tuloy-tuloy rin po ang ating kwentuhan tungkol po sa kanilang pagsiservisyo sa kanilang barangay for more than 40 years. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay